Si Julie Ward ay ipinanganak at lumaki sa Bury St. Edmunds, isang tahimik na bayan sa England. Mula pa sa kanyang pagkabata, si Julie ay may likas na pagkahilig sa kalikasan at mga hayop. Ang kanyang interest sa wildlife photography ay nagsimula sa mga madalas na paglalakbay ng kanilang pamilya sa kanayunan, kung saan nakikita niya ang kagandahan ng kalikasan. Sa mga pagkakataong ito, siya ay madalas magdadala ng kanyang simpleng camera at dito nagsimula ang kanyang pag-ibig sa pagkuha ng mga larawan ng kalikasan. Ang kanyang pagkahilig ay hindi lamang isang libangan, ito ay naging isang bahagi ng kanyang pagkatao na tumulong sa paghubog ng kanyang landas sa buhay. Habang lumalaki, si Julie ay patuloy na bumuo ng kanyang kakayahan sa photography. Sa kabila ng kanyang interes sa larangan, pinili niyang magtrabaho bilang isang publishing assistant upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Gayunpaman, hindi kailanman nawala ang kanyang interest sa wildlife photography at tuwing may pagkakataon, si Julie ay lumalabas upang kumuha ng mga larawan. Sa pagdaan ng mga taon, ang kanyang portfolio ay lumawak at ito ay naglalaman ng mga larawan ng iba't ibang wildlife mula sa iba't ibang bahagi ng England. Subalit, naramdaman ni Julie na may isang bagay na kulang, isang pangarap na matagal na niyang nais makamit, ang makunan ng larawan ang wildlife ng Africa. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin muntikong YouTube channel para updated kayo sa susunod na video, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Noong February, taong 1988, nagpasya si Julie na mag-sabbatical mula sa kanyang trabaho upang tuparin ang kanyang pangarap na ito. Matapos ang maingat na pagpaplano, pinili niyang magtungo sa Kenya, particular na sa Masai Mara Game Reserve, isa sa mga pinakatanyag na wildlife reserve sa buong mundo. Alam ni Julie na ang Kenya, nakilala sa kanyang malawak na savannas at sari-saring wildlife, ay ang perpektong lugar upang maisakatuparan ang kanyang pangarap. Bago ang kanyang pag-alis, si Julie ay masigla at puno ng pag-asa. Sa kabila ng mga pangamba ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ama na si John Ward, tungkol sa kanyang pagpunta sa isang lugar na banyaga at malayo, nagpatuloy si Julie. Alam niya na ito ang tamang panahon upang tuparin ang kanyang pangarap. Pagdating niya sa Kenya, siya ay agad na nabighani sa kagandahan ng kalikasan sa lugar. Ang malalawak na tanawin ng Masai Mara, nakilala sa kanyang masaganang wildlife at mga dramatikong eksena ng kalikasan, ay nagbigay kay Julie ng hindi matatawarang inspirasyon. Sa mga sumunod na buwan, si Julie ay naglakbay sa iba't ibang bahagi ng Kenya. Palaging dala ang kanyang camera upang makunan ang bawat makikita niyang magagandang tanawin. Nagkaroon siya ng mga kaibigan sa mga lokal na gabay at kapwa wildlife enthusiasts, kabilang na si Dr. Glenn, isang Australianong doktor na nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan kay Julie. Ang kanilang mga paglalakbay sa mga malalayong lugar ng Kenya ay nagbigay kay Julie ng kakaibang karanasan na hindi niya makakalimutan. Sa bawat pag-click ng kanyang camera, naramdaman ni Julie na unti-unti na niyang natutupad ang kanyang pangarap. Habang lumilipas ang panahon, natapos ni Julie ang marami sa kanyang mga plano, ngunit naramdaman niyang may kulang pa rin. Malapit na ang kanyang takdang pag-uwi sa England noong Setyembre, ngunit hindi niya pa natutupad ang lahat ng kanyang nais makunan. Sa September 5, iminungkahi ni Dr. Glenn na muli silang bumalik sa Masai Mara at agad na pumayag si Julie. Ngunit sa kasamaang palad, habang sila'y nasa biyahe, nasira ang kanilang sasakyan sa isang liblib na lugar. Sa kanilang limitadong opsyon, nagdesisyon si Dr. Glenn na bumalik sa Nairobi upang humingi ng tulong, habang si Julie ay nagpaiwan sa Mara Serena Lodge upang hintayin ang kanyang pagbabalik. Kinabukasan matapos maayos ang sasakyan, si Julie ay naglakbay mag-isa patungo sa Sand River Camp upang kunin ang ilang camping equipment na kanilang iniwan doon. Ngunit hindi na siya bumalik at ito na ang huling pagkakataon na siya ay nakita na buhay. Nang malaman ni Dr. Glenn na hindi bumalik si Julie, siya ay nag-alala at iniulat agad ang kanyang pagkawala. Ang balita ay mabilis na nakarating sa kanyang ama na si John Ward na agad na lumipad patungong Kenya upang hanapin ang kanyang anak.
Sa kabila ng masinsinang paghahanap, ang ilang araw ay lumipas na walang makabuluhang bakas tungkol sa kinaroroonan ni Julie. Sa puntong ito, si John Ward ay labis na nababahala, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Upang mapabilis ang paghahanap, nagrenta siya ng isang eroplano upang ma-scout ang mga malalayong bahagi ng Masai Mara kung saan maaaring napadpad si Julie. Pagkatapos ng ilang araw ng walang tigil na paghahanap, isang piloto ang nakakita ng sasakyan ni Julie sa isang kanal malapit sa ilog. Agad na nagtungo si John Ward sa lugar, puno ng takot at kaba sa kanyang nadarama. Sa September 13, natagpuan ang bangkay ni Julie. Ang kanyang katawan ay natagpuang na nasunog at napira-piraso sa isang lugar na tila may naganap na pagsunog. Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding lungkot at galit kay John Ward, na agad na nagduda sa paliwanag ng mga opisyal ng Kenya na si Julie ay tinamaan ng kidlat at kinain ng mga leon. Para kay John, hindi ito kapanipaniwala, kaya't siya ay nagpasya na isulong ang isang masusing investigasyon upang malaman ang totoong nangyari sa kanyang anak. Habang lumalalim ang investigasyon, natuklasang si Julie ay pinatay. Ayon sa mga resulta ng isang British pathologist, si Julie ay ginahasa at pinagputol-putol gamit ang isang machete, sinabuyan ng gasolina at sinunog. Ang kasong ito ay nagdulot ng matinding kontrobersiya at binuksan ang usapin tungkol sa katiwalian at inefficiency sa sistemang panghukuman ng Kenya. Ipinakita ng mga natuklasan na ang unang coroner's report ng Kenya na nagsasabing si Julie ay napaslang ng mga hayop. Ang ama ni Julie na si John Ward, na isang retiradong hotelier, ay hindi tumigil sa kanyang paghanap ng hustisya para sa kanyang anak. Ginugol niya ang halos 2 milyong pounds upang maipagpatuloy ang kanyang laban para sa katotohanan. Bagamat nakapagsagawa ng ilang investigasyon at paglilitis, hindi pa rin naipagkaloob ang hustisya kay Julie. Noong 1992, 2 junior park rangers ang naakusahan sa pagkamatay ni Julie, ngunit sila ay napawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bagamat inirekomenda ng hukom na imbestigahan ng Chief Park Ranger, walang aksyon na isinagawa. Noong 1997, muling sinuri ng isang bagong pangkat ng mga pulis sa Kenya ang kaso. Noong 1998, si Simon Olem Poole, ang Chief Park Warden noong panahon ng pagkamatay ni Julie, ay inaresto ngunit napawalang sala noong 1999 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi tumigil si John Ward sa kanyang laban para sa hustisya. Noong 2009, muling binuksan ang kaso, ngunit nanatili pa rin ang parehong mga katotohanan. May malalim na paniniwala si John Ward na si Jonathan, anak ni Pangulo ng Kenya, ay responsable sa pagkamatay ni Julie, ngunit walang sapat na ebidensya upang suportahan ang mga alegasyon na ito. Sa kabila ng lahat ng balakid at paghihirap, hindi sumuko si John sa kanyang laban para sa katotohanan. Si John at ang kanyang asawa na si January ay patuloy na lumaban para sa hustisya hanggang sa kanilang pagpanaw noong 2023. Ang kanilang walang humpay na dedication at determination ay nag-iwan ng isang pamana para sa kanilang mga anak na sina Robert at Tim, na nangakong ipagpapatuloy ang kanilang laban sa ngalan ng kanilang kapatid na si Julie. Ang kasong ito ay nagsilbing simbolo ng kahinaan ng sistemang panghukuman sa Kenya at ng isang ama na hindi sumuko sa paghahanap ng hustisya para sa kanyang anak sa kabila ng lahat ng balakid at pagsubok. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang trahedya, kundi isang patunay ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak at ang kanyang walang sawang laban para sa katotohanan at hustisya. Ang kwentong ito ay nagbibigay diin sa hindi matatawarang pagmamahal at determination ng pamilya ni Julie Ward upang makamit ang hustisya sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na upload.